Narinig ito, umupo ang matandang lalaki sa upuan sa kaliwang linya, nakatingin sa unahan, at nagsabi na iniisip niya na maaaring mangyari ito sa lalong madaling panahon o sa ibang pagkakataon. Kapag nangyari yun, magiging abala ang lahat sa kanilang paghahanda. Habang nakatingin sa matandang lalaki, sumagot ang pinuno ng pamilya na tama iyon. Gayunpaman, hindi pa sila nakakapagdesisyon, kaya nais niyang magtipon sila muna at pag-usapan ito. Tiningnan ng matandang lalaki ang pinuno ng pamilya at sumang-ayon. Pagkatapos noon, habang patuloy ang kanilang mahabang pagpupulong, iminungkahi ng mga miyembro ng iba't ibang pamilya na nahati ang mga opinyon sa dalawang panig. Gayunpaman, ang isang lalaki sa pulong na may suot na pulang sombrero ay nagsabing, tulad ng karamihan sa kanila, naniniwala siyang mas mabuting manatili sila at kumilos ng magkasama kasama ang iba pang mga sekta. Pagkatapos, ang lalaking may kayumangging buhok na nakaupo sa pulong ay galit na tumingin sa lalaking may pulang sombrero. Sumagot siya na may mga matatandang mandirigma at veteranong naiwan sa kanilang grupo, kasama na si Elder Guac, na hindi na lang basta iwanan. Pagkatapos nito, ang lalaking may suot na lilang sombrero ay nagsalita ng malakas. Na tama siya, kailangan nilang harapin ang mga yon. Siyempre, walang duda na magiging mahirap ang daan, ngunit kailangan nilang isugal ito para sa kanilang mga pamilyang nakakatanda. Tumugon si Eugene Hu na nakatingin sa lalaki na magiging mahirap ang pagpiling ito. Kung magkamali sila, maaaring mawala ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Gayunpaman, ang pinuno ng pamilya ang gagawa ng pinal na desisyon. Kaya isipin ito ng mabuti. Habang siya ay nakaupo doon na walang kibo, tumingin siya sa pinuno ng pamilya. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya pababa at sumagot na nagdesisyon na siya. Lahat ay natahimik, naghihintay malaman ang kanyang desisyon. Tumingin siya sa unahan at sinabi na sila ay maninindigan at lalaban. Ang matandang lalaki ay umupo at nagsabi na nakuha niya yun. Pagkatapos ay tiningnan niya siya at sinabi, iyon ang kanyang desisyon mula sa simula. Tumingin si Min at sumagot na hindi naman. Gayunpaman tinitimbang niya na umatake sa isang makapangyarihang martial arts artist. Dagdag pa niya, umaasa siyang walang masamang mangyayari. Habang dinadagdag ng matandang lalaki ang kanyang pananaw sa talakayan, sinabi niyang iniisip din niya na walang mandirigma ang aatake sa isang taong hindi pa sumabak sa martial arts. Samantala, ang lalaki na may itim na buhok at lilang sinturon sa ulo, galit na pinipisil ang kamao ng kanyang kamay at itinaas ang kanyang boses. At sinasabing, ipakita natin sa kanila kung anong uri ng palasyo ang pamilyang Namgang. Galit na nakaupo si Eugene Hu, nakatingin sa mesa, at nagsalita, na kung maaring magsara ng kanyang bibig kung ayaw nilang maranasan ang parehong kapalaran tulad niya. Lahat ng miyembro, na suot din ang parehong lilang kasuutan, ay nakaupo sa likod ng lalaking iyon at nagulat nang bigla siyang tumingin sa kanila, ipinakita ang kanyang kamao, at tumawa. Matapos nito, mabilis silang tumayo, hinawakan siya sa leeg at mga braso, at tinakpan ang kanyang bibig habang sinusubukan niyang magsalita. Tinanong nila siya kung ano ang nangyayari, ngunit kinaladkad nila siya palabas ng silid pulong habang sila'y nakaupo pa rin doon. Samantala, mula sa pintuan, may pumasok na isang lalaki at nagtanong ng tulong. Ang lalaking may maroon na buhok ay tumingin sa kanya at tinanong kung ano yun. Kasabay nito, ang isa pang lalaki na may pulang sombrero sa ulo ay nakatingin sa mga miyembrong nakasuot ng lilang kasuutan, habang kinaladkad nila ang kanilang kasamahan palabas ng silid pulong. Matapos nito, tumayo ang lalaking may maroon na buhok at pumunta sa pintuan. Pagkatapos, hinawakan niya ang pintuan, tumingin sa lalaki, at tinanong kung sino siya. Pumasok ang lalaki sa bulwagan ng pulong at tumayo sa may pintuan, habang itinuturo siya ng lalaking may maroon na buhok. Sinabi niya sa pinuno ng pamilya na naroon na ang bisita. Nagulat ang pinuno ng pamilya at tumingin sa lalaki, tinanong siya tungkol sa bisita. Pagkatapos, ang lalaki ay ipinagdikit ang kanyang kanang kamao sa kanyang kaliwang palad at yumuko upang bumati sa kanya. Sinabi niyang siya ay si H. Wang Bao, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa pinuno ng pamilya, at sinabing ibig ba niyang sabihin na ang pangalan niya ay Nunggang Ryu. Nang marinig ito, tumingin ang pinuno ng pamilya sa kanya nang walang ekspresyon, at nagtanong kay Magen Ryu. Makalipas ang ilang sandali, si Eugene Hu ay nagpunta sa kanyang silid, nakatakip ang kamay sa kanyang bibig. Iniisip niya ang narinig mula kay Elder Guac na ang dating pinuno ng pamilya Namgang at ang matriarka ay nagpakasal upang mapanatili ang matibay na ugnayan sa pagitan ng kanilang dalawang pamilya. Gayunpaman, ang relasyon ng dalawa ay hindi naging maayos,
at hindi natiis ng ina ni Min ang pagbabalik ng matriarka sa kanyang pamilya nang si Min ay 5 taong gulang pa lamang. Sa kabila ng mga pangyayaring yun, ang matriarka ay nagkaroon na ng anak sa labas ng kanilang kasal, at nang malaman ito ng patriarka ng kanyang angkan, siya ay pumasok na sa isang bagong relasyon kasama ang isang miyembro ng kanyang pamilya. Kaya't ang bata ay lumaki sa pamilya H. Wang Bao. Ang batang yun ay si H. Wang Bo Ryu. Gayunpaman siya ay napabuntong hininga habang iniisip kung dapat niya bang makita ang batang ito sa pagkakataong ito, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya kay Min pagkatapos nito. Sa balkonahe ng terasa noong gabi, ang pinuno ng pamilyang Namgang si Min ay nakaupo sa isang upuan at umiinom. Dumating si Eugene Ho mula sa pintuan sa kanyang likuran at tinanong siya kung bakit siya nag-iinom mag-isa. Nang hindi naman siya mahusay uminom ng alak, tumingin si Min sa kanya, tinanong ang kanyang kapatid, at pagkatapos ay muli siyang tumingin, na may galit na ekspresyon, at tinanong kung nandyan ba siya para kumbinsihin siya. Pagkatapos, pinipigil ang kanyang labi, sinabi niya na walang pagkakataon na may Lusyezo na lalapit sa kanya at mauupo sa upuan sa harap niya bago pa man niya buksan ang kanyang bibig. Pinaikit niya ang kanyang mga mata habang nakaupo sa harapan niya na may hawak na baso ng alak. Matapos nito, kumuha siya ng isa pang baso mula sa mesa at iniabot ito sa kanya, sinasabing, "Huwag kang ganyan, bigyan mo muna siya ng baso." Nagulat siya at tumingin sa kanya, ngunit nanatiling tahimik. Matapos nito, binuhusan niya ang kanyang baso ng alak, at habang hawak niya ang kanyang baso, sinabi niya na diretso na siya sa punto. Pagkatapos, tinanong niya kung ano ang kanyang balak gawin. Sa sagot, malungkot na sinabi ni Min na hindi niya alam. Pagkatapos ay hawak ang kanyang baso ng alak, tumingin si Ho sa kanya at sinabing kahit na siya'y mag-deny may dugong Namgang siya. At siya'y tunay niyang kapatid. Nang marinig ito, itinaas niya ang kanyang boses sa kanya. "Ano ang ibig mong sabihin na tunay na kapatid? Wala akong nakababatang kapatid na katulad mo." Bilang tugon, uminom si Eugene Ho ng alak at tumingin sa kanya. Sinabi na sa kanya ng pangalawang elder na si Guak bago sila umalis. Galit na tumingin si Min sa kanya at muling itinaas ang boses, sinabing, "Mali si Grandpa Guak. Siya ang nagsabi na wala akong nakababatang kapatid." Tinignan siya ni Eugene Ho at sinabing, "Hindi, dahil alam mo na mayroon kang nakababatang kapatid. At kung hindi mo alam, hindi ka sana nagulat nang ipakita niya ang sarili niya." Dagdag pa niya, tinanong niya kung bakit niya ito itinatanggi ng ganito. Ang pag-iwas sa kanya ay hindi opsyon, sabi niya. Habang nakaupo siya sa harap niya, hinampas niya ang kanyang kamao sa mesa at sumigaw, "Tama na. Alam ko na ang lahat, kaya tama na." Itinaas niya ang boses sa kanya, pero walang magbabago. Hindi niya maitatanggi na sila'y nagbabahagi ng parehong dugo, pero galing siya sa pamilya H. Wan Bao. Sa narinig, tumingin si Jiho sa kanya at pinisil ang kanyang noo, at idinagdag na hindi kasalanan ng bata iyon. Galit na nagtanong si Min, kung gayon, ako ba ang may kasalanan? Pagkatapos ay sinabi niya na minsan niyang hinanap ang babaeng yon, siya'y umiyak at nagdasal para sa kanya, pero hindi siya bumalik kahit pagkatapos ng lahat ng iyon. Tumingin siya pababa at naalala ang panahong sumigaw siya sa babaeng iyon na iniwan ang kanyang asawa at ang kanyang maliit na anak. Kinamumuhian niya ang babaeng iyon. Habang hawak ni Yogi Ho ang baso ng alak, tumingin siya sa kanya at sinabing, "Kinamumuhian mo ang iyong ina." Pagkatapos, inilagay niya ang baso ng alak sa mesa at sinabi, "Hindi ito isang bagay na dapat kong husgahan. Pero ang batang iyon ay narito upang tulungan ka sa napakahirap na panahon." Habang itinutuon niya ang kanyang tingin sa ibang direksyon, at nanatili siyang tahimik. Gayunpaman, habang nakatingin kay Jiho, ay nagsabing iniwan niya ang lahat ng kilala niya at ang lugar na tinirhan niya sa loob ng 20 taon, iniisip lamang na siya ang nag-iisang kamag-anak na kadugo niya. Pagkatapos, tinanong niya kung hindi ba yun sapat. Habang nakatingin siya pababa, pinipigil ang kanyang mga labi at nanatiling tahimik. Matapos ito, tumayo si Yogi Ho mula sa upuan, inilagay ang kanyang mga kamay sa mesa, at habang nakatingin sa kanya, sinabi, "Pag-isipan mo ito. Pero kung hindi, gagawin mo ang anumang gusto mo." Paglapit ni Jiho sa pintuan upang umalis sa silid, sinabi niyang hanggang sa panahong yon, hahayaan niya siyang manatili doon habang siya naman ay nakaupo at nakatingin sa harap, tahimik. Nang makalabas na siya ng silid, nanatili siyang nakaupo at nakatingin sa kalangitan, buntong hininga, habang iniisip na maaaring lasing siya. Sa kabilang bahagi, that night, sa Namgang sect, naglalagablab ang apoy sa bawat dako, at ang mga bahay ng mga tao ay nasusunog sa apoy na yon,
kasama ang usok at abo. Ang grupo ng mga taong umatake sa Namgang sect ay pumapatay sa mga tao gamit ang mga espada, habang ang mga tao ay sumisigaw para humingi ng tulong. Ang mga bangkay ay nagkalat sa lupa, at ang kanilang mga bahay ay nasusunog sa kanilang harapan. Isang lalaki na nakasuot ng kayumangging kasuutan ang humarap sa isang sugatang lalaki, itinutok ang dagwang espada sa kanya, habang ang sugatang lalaki na may pulang mukha at nanginginig na boses ay tumingin sa kanya at sumigaw. Tinanong siya, "Tao ba kayo? Ano ba talaga ang gusto niyo sa Namgang sect?" Galit na tumingin ang lalaki sa kanya at sinagot siya, "Wala kaming gusto. Ginagawa lang namin ang inutos sa amin." Kasabay nito, ang mga kasamahan niya ay itinutok ang kanilang mga espada sa mga tao. Ang dugo ng mga tao ay tumilamsik sa hangin. Gayunpaman, ang sugatang lalaking nakaupo sa lupa ay idinagdag na wala ni isa sa kanilang pamilya ang naririto na bihasa sa martial arts. Pagkatapos, sa nanginginig na boses, tinanong niya kung paano sila nagiging napakalupit sa mga taong walang alam sa martial arts. Sumagot ang lalaking may pulang mga mata, dahil lahat sila ay mga miyembro rin ng Namgang sect, at ang layunin nila ay gawin ang Namgang sect na mawala sa mundo. Sumigaw at inabuso siya ng lalaking may luha sa mata, sinabing hindi ito maaari, habang hinablat ng lalaking may pulang mga mata ang kanyang leeg, itinulak siya sa lupa at pinisil ang kanyang leeg. Nakahiga sa lupa ang sugatang lalaki, sinubukang magsalita, ngunit hindi niya magawa. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy mula sa kanyang mga mata at ang kanyang mga ngipin ay nalagas mula sa kanyang bibig. Dumadaloy rin ang dugo mula sa kanyang ilong at bibig habang pinipisil ng kriminal ang kanyang leeg. At naaalala niya ang panahon ng si Elder Guak na may mga kamay na nakayuko, ay nagpaalam sa kanyang anak at apo. Bago umalis, ang mga miyembro ng kanilang grupo na nakasuot ng purple at asul na kasuotan at may hawak na espada ay kumaway at ngumiti, habang si Jiho ay nakatingin sa kanyang lolo, at ang mga tao ng kanilang sekta ay ngumiti rin, sabik na maglakbay. Pakitandaan na ingatan ang sekta ng Nungang, sabi nila. Naaalala niyang tinanong ang ulo ng pamilya Namgang kung babalik sila agad. Ngunit ang lalaki, na may mga luha na dumadaloy, ay nag-isip sa kanilang mga salita at nagsabi na siya'y humihingi ng tawad habang siya ay umuyak at ang luha ay pumapatak pabab. At ang lalaki na nakasuot ng kayumangging kasuutan at may pulang mata ay pinisil ang kanyang leeg at pinatay siya. Sa kabilang dako, sa bahay ng pamilya H. Wangbao, pumasok si Haiming na may kabang nagmamadali at sinabing sila ay nasa malaking problema. Ang lahat ay nakaupo sa mesa ng tsaa, tumingin sa kanya na nagulat, habang si Jiho ay nagtanong kung bakit siya ay sobrang maingay sa umaga. Si Haiyang Nim, na may panghihirap sa boses, ay nagsabi na naubos na ang mga Namgang sect. Tumigil siya sandali. Ang lalaki na nakasuot ng asul na kasuutan, nakaupo sa silya, ay nagtanong sa kanya na may naguguluhang ekspresyon. Paano ito nangyayari sa Namgang sect? Nagtaas ng boses si Hayongmin sinabing bumagsak na ang Namgang sect, dahil lahat sila ay napatay na. Nang marinig ito lahat sila ay hindi makapagsalita, at si Elder Guak sa galit na mukha na hindi ito maaari. Nagngangalit sa galit si Eugene Hu, napasigaw kung saan niya nakuha ang balita. Gayon din si Lady Min sa kanyang pagkabigla, at tinanong kung anong sinasabi niya. Na lahat ay napatay at si Elder Gyobi na nakaupo sa upuan ay napuno ng galit. Tinatanong ang lalaki na may gray-black hair kung paano niya nalaman. Ang tao na may dark brown na buhok ay tumayo at nagbasa ng liham na may nanginginig na kamay, habang ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkabahala. Sinabi niyang mahirap paniwalaan na nangyari ito. Sa kabilang dako, si Jiho ay nagalit at sumigaw sa pintuan, tinanong si Elder Gaebang kung paano ito nangyari. Ang lalaki na may dark brown na buhok at galit na itim ang mga mata ay inabot ang liham kay Jiho. Sinabing ikaw na ang magbasa. Si Jiho ay mabilis na kinuha ang liham mula sa kanyang kamay at nagsimulang basahin ito, habang ang lalaki na may dark brown na buhok ay nagmamasid mula sa tabi at sinabing ito ay nagmula sa elder ng Tam faction, na nahahabag habang binabasa ang liham. Si Jiho, na may galit na nagmumula sa kanyang mga ngipin, ay iniisip na ang trahedya ay nangyari sa loob ng 3 o 4 na mga palasong na balang, at ang impormasyon mula sa elder ay tiyak. Ang balita ay dapat agad na ipakalat. Habang si Jiho ay bumalik sa likuran, siya'y nanginginig sa galit at ang lalaki na may dark brown na buhok ay tumingin sa iba. Tila nagsimula ang pag-atake ng ilang sandali pagkatapos ng pagkakabagsak ng Peach and Palace. Sa ganitong sitwasyon, iniisip niya na ito ang pinakamasamang posibleng sitwasyon, kaya siya'y nagalit at pinipigilan ang kanyang mga labi, sabik na maganap muli.
Ngunit ang lahat ng miyembro ay nagulat at si Elder Gibbong ay nagtanong kung bakit sila nag-aalangan. Tumayo si Min, na may mga kamay na nakalapat sa mesa, ay tumingin kay Eugene Hu, nanginginig sa galit at tinanong ang kanyang kapatid kung ano ang nakasulat sa liham. Gusto niyang malaman. Si Ji-ho, na hawak ang liham, ay nanatiling tahimik, at ang lalaki na may dark brown na buhok ay nakaupo sa silya na walang emosyon, gayon din ay nanatiling tahimik. Si Ji-ho, na tinitingnan ng liham na nanginginig sa galit, ay pinipigilan ang kanyang mga labi, iniisip na tama ang kanyang nararamdaman. Kahit na itago ito, malalaman din ni Min ang tungkol dito. Baka mas mabuting sabihin ito sa kanya ngayon. Pagkatapos nito, si Ji-ho ay nagpakatatag at sinagot, na wala nang nakaligtas kahit isa sa gusal. Kung saan ay natupok lahat, nang marinig ito, nagulat si Min at ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata. Dagdag ni Eugene Ho, syempre, ang mga kaaway ay nasa loob. Ang sekta ng Namgang ay dumating at sinabi na wala nang natira pang buhay, at tanging ang mga labi na lang ang natira. Ang mga pintuan ng pangunahing gusali ay nagbigay ng sakit sa kanilang kaluluwa. Si Min ay tinakpan ng kanyang mukha gamit ang kanyang kaliwang kamay, na bumabalik sa silya, habang si Eugene Ho ay mabilis na iniabot ang kanyang kamay patungo sa kanya. At humingi ng tawad habang nakatingin pababa. Sinasabing ito ay kanyang kasalanan. Sumagot siya na dapat niyang desisyunan na bumalik sa sekta ng Namgang agad. Si Eugene Ho, na may galit na pulang mukha, ay umiikot at nagsalita, huwag mong isisi sa sarili mo. Masyado nang huli, kahit na bumalik tayo agad. Habang si Min ay naglalagay ng kanyang kamay sa kanyang mukha. Dagdag niya, hindi totoo yun. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Ako ang may pananagutan kung hindi ko pinilit ang pag-attend sa Five Dragon meeting. Ang mga patay kasama na si Grand Paul Gog ay namatay ng miserably. Ngunit ang lalaki na nakasuot ng purple na kasuutan, na galit, ay kinikibit ang kanyang mga ngipin at nagsabi, ang mga taong yun ay mas mahalaga kaysa sa iba. Ang natitira sa kanila ay mga ordinaryong tao lamang. At idinagdag ng ulo ng pamilya Pang, na galit din, tama. Nasaktan nila ang mga taong hindi man lang marunong ng martial arts. Gumawa sila ng mga bagay na nakakainsulto sa mga patay. Pagkatapos nito, ang lalaki na nakasuot ng asul na kasuutan na nakaupo sa tabi ni Min ay nagtanong, ganoon ba talaga sila mula sa simula? Nakikiramay siya sa may-ari ng Peach at Palace. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at inis na nag-wave ng kamay, idinagdag na ng ibunyag nila ang kanilang galit, inaasahan na niya ang ganitong pananaw. Pinataas niya ang kanyang boses at sinabi na ang Peach at Palace ay walang silbi, isang pagtipo ng basura na walang dignidad bilang mga tao. Habang sila ay nag-uusap, biglang pumasok ang isang malakas na hangin sa silid ng pulong na may maliliit na bato sa hangin, at ang mga pinto ng silid ay nahati sa dalawa at nahulog sa sahig sa kanilang harapan. Lahat sila ay napatingin at nagtanong kung sino ito, at ang elder na nakasuot ng kayumang gingo ay tumayo sa pintuan, galit na nakatingin sa kanila at nagsabi, huwag magsalita ng masama tungkol sa kanilang mga kaaway. Ang mga tao mula sa Peach at Palace ay hindi kasing sama ng iniisip ninyo. Bilang tugon, si Min ay nanatiling tahimik na may mga mata na nakatingin sa gilid. Si Eugene Ho na nakatingin sa elder ay nanatiling tahimik din. Pagkatapos ay tinawag niya ang elder. Ang lalaki na may dark brown na buhok ay tumingin sa elder at bumaling kay Eugene Ho. Iniisip na ang elder ay mula sa sekta ng Namgang. Dagdag pa niya, iniisip na mukhang pamilyar ang elder at nakita na niya ito dati. Habang si Hayam ay nakaupo sa tabi ng elder, na tinitingnan siya, iniisip niya, mukhang pamilyar siya, saan niya na siya nakita dati. Gayun din, si Ryo Guan, na nakatingin sa elder, ay naniniwala na siya ang mataas na elder mula sa sekta ng Namgang na nakita niya sa korte ng Hidden Dragon. Ngunit sa oras na yon, tiyak na hindi siya makapagsalita o makapakinig. Pagkatapos nito, ang lalaki na nakasuot ng asul na kasuutan ay tumayo at galit na tumingin sa elder, nagtanong kung bakit siya mula sa sekta ng Namgang at kung ano ang ibig sabihin ng hindi pagkakasundo na ito. At kung ang Peach at Palace ay hindi kasing sama ng sinasabi niya, bakit nila ginawa ang ganitong karumal-dumal na aksyon? Ang senior elder na nakaupo sa likuran ay nanatiling tahimik na tinitingnan ng elder. Pagkatapos nito, ang elder na tinitingnan si Yogi-ho ay tinawag ang kanyang pangalan at tinanong kung yun din ang iniisip niya, na ang alikabok at maliliit na bato ay nasa paligid niya. Higit pa rito, tinanong ng elder kung naniniwala rin ba siya na ang Peach at Palace ang may pananagutan sa kaguluhang ito,
At bilang tugon, si Yogi Ho ay nanatiling tahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, siya ay nagalit, kinikibit ang kanyang mga ngipin at tiningnan ang elder, at sinagot na hindi niya iniisip na ganoon ang kaso, ngunit sa buong sitwasyon habang siya ay halos tapusin ang kanyang pangungusap, ang elder, na tinitingnan siya, ay nagdagdag ng kanyang punto, hindi, mayroong isang uri ng misyon doon. Pagkatapos ay tinanong Eugene Ho kung nakalimutan niya ang nakilala niya bago siya dumating. Naalala ni Yogi Ho na ang lalaking yun ay mukhang pamilyar at sumagot na alam niya. Kaya't ang lahat ay mas komplikado pa.